So, tuwang-tuwa po ang mga pink. Mamaya ko balikan yung comments niyo. Comment lang po kayo dyan. Nakikita naman kung hindi ko mabasa. Tuwang-tuwa ang mga pinklawan dahil speaking of Pangulong Duterte, isa sa kanyang avid supporter ang naipakulong. Hindi ko lang alam kung nabalitaan niyo to, pero ito po yung article na yan. Yan. Oh, taka ako kung bakit. Punta tayo siguro sa sa Facebook page muna ni Kuya Jason ni Sir Jason Alam niyo, natatakot ako mag-topic patungkol dito kasi baka mamaya ma-strike ako, or kasi dati pagka ganyan yung topic ko na patungkol sa isang, alam niyo na, kriminal, kasi parang considered criminal na si Sir Jason ngayon. Nakakalungkot eh. Punta tayo sa kanyang page. Kapag itinatopic ko kasi ang ganyan, katulad ni Doki noon, si Doki na taga Basilan, 'di ba, na ako, grabe ang kadadalaan ko. But anyway, maglakas loob na lang tayo. Nandito tayo sa page ni Sir Jason supporter ni Pangulong Duterte, pero critic ni Pangulong BBM, okay? Ni Papshi, kritiko ni Papshi. So, tingin-tingin ako sa kanyang page, wala ko masyadong nakitang updates kung hindi pa siya tinatag. Oh, may sense yung sinabi ng isang to babasahin natin mamaya. Okay, hold on. Mag-scroll tayo kasi kung hindi makikita nyo lang na update sa page ni Sir Jason ay kung tinag lang siya. Ayan, tinag siya sa isang post ng kaibigan niya. Yan. Ito magandang topic to. Next natin. Yan, puro tag. Kapag nakatag, pag tinag si Sir Jason saka lang may mag-a-appear na na post sa kanyang Facebook page. Pero yun pala, July pa siya nahuli, like July 18. Naharang siya sa airport. Yan, tinatag lang. So wala ko nakita na walang ka-idea ang mga friends ni Sir Jason na nahuli siya sa airport. Hinold ng Bureau of Immigration and then pinakulong sa Quezon City. Kasi wala ko nakitang post niya puro post ng kaibigan niya. Ayan, Ibarra, Crisostomo. Wala yung mismong post ni Sir Jason ayan, may post din about PRRD and PBBM's meeting. Pero wala ko nakita na si Sir Jason mismo ang nag-post, kasi araw-araw naman siya halos nagpo-post, or at least once every 2 days nakakapag-post siya, lalo pag may mga mainit. August, yan, July, wala, puro tagging, puro nakatag lang sa kanya. Post ni Ado Paglinawan, wala talaga. Ngayon yan nga po yung balita, nahuli pala, inaresto ang dating broadcaster na si Jason dahil umano sa kasong illegal recruitment. Yan po ay walang piyansa lalo pag large scale illegal recruitment. Pagkukumpirma ng National Bureau of Investigation sa report ni Nico Bawa ng ABS-CBN, sinabi nasa kustodiya na ng BJMP Bureau of Jail Management and Penology ang broadcaster. Ang alam ko po kasi, kapag non-bailable ang kaso, diretso to sa diretso siya sa munti. Pero nasa QC pa daw Tuwan-tuwa ang mga pinklawan. Kasi, ang tawag nila kay Sir Jason ay troll. Troll na daw yan. Dating broadcaster and then naging troll. Troll kasi ang tawag nila kapag kakampi ni Pangulong Duterte. 'Di ba? So, tuwan-tuwa ang mga pinklawan, na siguro tuwan-tuwa rin ngayon ang mga BBM supporters at mga loyalisa. Lalo na yung mga ensaymada vloggers na nabawasan ang kalaban. Ito po yung isang post ng pinklawan na tawang-tawa rin nung ako ay na-demonetize. Ang kapal ng mukha nito. Pangalan pa naman ng Panginoon, ang kanyang pangalan, Jesus. Pero ang ugali, demonyo. Pinklawan po ito. Kapatid nung, sino ba yun? Yung Nico Falses na nagtrabaho kay Chris Aquino na ipapategi sana. Ipapapatay ka ng pamilya ko, Nico! May sakit ako, Nico! Naalala yung may ganun-ganun dati si Chris? Kapatid ni Jesus yon. Jesus, pero ang ugali, demonyo. Maria Leonora, ugaling demonyo pa rin. May Maria na nga, demonyo pa rin. Okay.
So to, Jason Sa, one of the most prolific fake news creator. O, di ba? Ang tawag nila sa kapag DDS, fake news creator daw. And spreader against Lenny Robredo and Noynoy Aquino has been arrested for estafa and illegal recruitment. Parang every 3 to 6 months may nababalitang kabulastugan or kabalastugan. Parang kabulastugan yun. Tungkol sa mga DDS at LBM vloggers. LBM, so patungkol sa mga vloggers ni PBBM, kontra din siya. Pero sa kakampings, wala. Karma. Tuwang-tuwa siya, oh. Wala daw talagang mga ay yung teacher na munti ka na matanggalan ng lisensya dahil ipapa-assassinate si Tatay Digong. 'Di ba may teacher na ganoon dating Pinklawan? So shinare niya, ayan nga po yung mugshot ni Sir Jay Sonza. Yun nakadilaw. Sabi pa ng mga Pinklawan, bakit malungkot ang beshi ko? Kasi nakakulong ang lola nyo. Mga ganun pa silang mga katatawa ng post ang mga Pinklawan. Nagdiriwang ang mga Pinklawan sa sinasapit ng mga supporters ni PRRD. Ang hindi naiintindihan ng mga Pinklawan kung bakit walang masyadong natatarget na sila sa kanila ngayon ay dahil nga ang mga Pinklawan ay nasa posisyon na rin. Kakampi na ni PBBM ang mga Pinklawan. Or at least yung mga iniidolo ng Pinklawan na mga politikong dilaw na nagkukubli sa kulay pink. Di ba? Kaya wala sa inyong nata-target. Siyempre, ang mata-target, katulad ni Sir Jay Sonza, isa po sa tinuturing nila pala na, teka ha, open ko yon. Hold on. Open. Nandito sa page ni Sir Jay Sonza. Ito. Sabi ni Tentay, isa daw ito sa naging dahilan kung bakit tinarget si Sir Jay Sonza at ipinahuli. Palas zaps Sonza post on Mar Rojas' assuming agri-post. Isa pala sa nagbulgar si Sir Jay Sonza na bibigyan ng pwesto si Mar Rojas. At siguro nga hindi matuloy-tuloy ngayon kasi na-booking ni Jay Sonza, right? So, paano kayang nakarating? Ayan, Malacanang Palace on Thursday denied the claim of former newsman Jay Sonza that former Senator and Interior Secretary Manuel Mar Rojas III has been appointed by Papshi to a cabinet position. Kasi may mga nagchika nga daw kay Sir Jay Sonza na i-appoint si Marimar sa Agriculture, Department of Agriculture or sa kung anong departamento man. Ngayon, ang tanong ng ating kababayan ito. Yan, di ba? Nahuli si Sir Jay Sonza, pero pinayagan nila si Maria Ressa ng Rappler na umalis ng bansa kahit na convicted na sa krimen. Di ba si Maria Ressa? Kriminal. Ang tawag ni attorney ni kay Maria Ressa, kriminal. Bakit? Convicted of, di ba, of crime of cyber libel or libel. Convicted si Maria Ressa pero nakaalis ng bansa. Si Maria Ressa mukhang American citizen, right? Hindi naman siya I don't know, maka-dual citizen si Maria Ressa, pero hindi daw Pilipina yan. Si Kutis Bayag ng Rappler, na tumboy, na tuyot. Ba't nakakaalis? Criminal yun eh. Ba't hindi pa nakukulong? Yung si Maria Ressa, na Kutis Bayag. Mabait yun ngayon kay PBBM, kaya siguro hindi nakulong. Kaya hindi pa rin kinukulong si Maria Ressa. Kasi hindi na niya binabati ko si PBBM ngayon. Dati kung tawagin na diktador, mamamatay tao, anak ng diktador, anak na magnanakaw, mga ganon. So ang bait ngayon ni Maria Ressa, walang paninira, di ba? Walang paninirang ginagawa. Lalo ang Rappler, mabait na ngayon, na kung saan si Maria Ressa ang CEO. Nakakaalis si Maria Ressa ng bansa natin. Guilty yan ha. Convicted, criminal. Pwede yung tawaging criminal si Maria Ressa. Convicted of a crime of libel, cyber libel, paninira ng isang business tycoon na may-ari po yata ng Dito Telecom, right? Ganon. Sino ba yun? Parang yung apelyido eh. Basta hanapin ko kaya para ipakita ko sa inyo ha.
Inakusahan pa siya ng fraud. Sana makita ko dito, nalimutan ko yung pangalan. Comment nyo nga sa comment section kung sino yun. May ano siya eh. Tingnan nyo, cyber libel, pati nga yung empleyado niya sa Rappler, kasama din doon sa kinasuhan. Yung Santos, yun. Sino yung sino ba to? Reynaldo Santos, yan, yung tauhan niya, nakasuhan din. Against kanino? Mag-open nga tayo. Sino yung parang ano yun eh. Yan, si Kutis Bayag, nakakalabas. Sino yung Wilfredo King. Ayun. Kinasuhan ni Wilfredo King. Iba pala yung sa dito, Telecom. Basta ito taga Davao po yata or taga Mindanao to eh. O nakasira sa reputasyon, ganun-ganon. O. Yan, typographical correction ng dokinemi, blah, blah, blah. Anyway, yan. So guilty si Reza sa inaakusa sa kanya ng paninira. Ano ba yon? Cyber libel? Saan dito yon? O yan, cyber libel. O. Yan, nagwawala si Reza doon. Guilty. Ngayon, si Sir Jason sa mga ate at kuya, accused pa lang of estafa and illegal recruitment. Hindi pa siya sinisentensyahan as guilty. Yan ang nakakapagtaka. Bakit kinulong? Hinarang ang pagpunta ng Hong Kong at kinulong. Hindi pa naman convicted. Di ba innocent until proven guilty? Yan ang batas natin. Ano nangyayari ngayon? So kapag kinasuhan ka, ang sasabihin ng mga pinklawan sa'yo, karma. Kapag kinasuhan ka at hinuli ka, parang ang dating guilty ka na. Parang ang ginagawa kay Jason sa ay parang ginawa na rin kay Congressman Arnie Teves at ginagawa rin kay General Bantag. Ganito na baga ang hustisya sa Pilipinas. Kapag inakusahan ka, parang guilty ka na. Wala kang choice kundi magtago. Right? Katulad ni si General Bantag, sabi nga doon sa Norte, hindi naman talaga nagtatago eh. Hindi lang talaga isinusuplong ng mga kanyang kababayan doon. Kasi alam nila na mabuting tao si General Bantag. Pakalat-kalat nga lang daw si General Bantag dyan sa ano eh, sa Norte. Alam niyo na yan, Benguet ba? Or dyan sa Baguio. Pakalat-kalat lang dyan, di mahinuhuli. Or walang nagsusuplong. Kasi alam ng kanyang mga kababayan na mabuting tao siya. Pero di ba may patong sa ulo si General Bantag? Baka pag si General Bantag nag-abroad or lumabas ng north, no? Bumaba, pumuntang Maynila, baka dyan siya malagay sa alanganin. Same with Sir Jason, sa bakit naman naisipan mo pa sir na may ganyan ka palang kaso at iba ang panahon ngayon na kritiko ka ng administrasyon ngayon, ay kilala kang personalidad. Alam niyo kasi itong mga pag-aresto sa mga pumupuna sa gobyerno or sa administrasyon ngayon, ito po yung totoo mag-create ng chilling effect. Matatakot ang, even ay nakakaramdam nga ako ng pangamba eh. What if gawan ako ng paraan na, di ba? Halimbawa, imbentuhan ako ng kaso, halimbawa, tamnan ako ng sachet ng tiabo sa bag ko habang ako'y, di ba, nagta-travel, ganan. Sabihin, drug pusher ang prinsesa. Right? Buti na lang maliit ang channel natin. Kaya sabi ko sa inyo, pabor din na hindi malaki ang channel ko or hindi ako malaking personalidad. Ako ay tungaw vlogger lang. Dahil kung katulad ako ng personalidad na yan na Nina Kong Teves, diba? Nina General Bantag, Sir Jason Sa, ay premyadong journalist noon. And then, alam ko, nagla-live din to eh. So, pumipitik to ngayon sa administrasyon ni Papshi. Ganyan ang kahantungan. So, dahil sa nangyari sa kanya, kakabahan na ang ibang mga vloggers. Meron nga akong kakilalang vlogger na gusto na magpalit ng ng content, ayaw na ng politics. Marami na ang ayaw, even Sangkay ayaw na rin ng politics. May isang lumalaking vlogger ngayon
na gusto na magpalit ng content kasi nga delikado daw punahin, lalo na yung nasa kulungan, lalo na yung nasa Viewport, delikado raw punahin yan, delikado raw itapik ang kaguluhan sa ano, yun yung mga anomalya, yung may mga nagre-repack ng tiabo or nagpapapasok ng mga buhay na hayop, may mga kontrabando, may mga pokpocation na pinapupunta. Pag binulgar mo daw yung mga anomalya at kalokohan at corruption sa Viewport, delikado ka raw pag nagsalita ka patungkol sa anomalya sa kulungan, sa muntik. Wag na wag daw itatakil yung topic na yan. Ganyan kadelikado magsalita ngayon. Kapag pumuna ka, 'di ba, parang dilawan. Nung panahon ng dilawan, panahon ni Ngoy-Ngoy, nakakakuda pa tayo. Pero ngayon iba. Kaya sabi ko sa inyo, dilawan on steroids ang gobyerno ngayon or ang administrasyon ngayon. Hindi dilawan si Papshi pero nakapalibot sa kanya. Dilaw. Pink na nagtatag. Pink na ang loob ay dilaw. Parang itlog na maalat. So yan ang nangyayari. O may kaso ka pala sir, ba't ka lumabas? Kaso pa lang yan, hindi ka pa naman guilty, pero tingnan mo. Kaya mag-ingat po ang mga pumupuna-puna ngayon sa administrasyon. Although si Papshi ay mukhang lambutin, ang mga tao nakapalibot sa kanya na gumagawa ng pagkamkam ay mga delikadong kalaban. Sa tingin nyo, kriminal na to para ikulong? I-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.